About 9 months ago, meron po akong ginawang mga 4 na episodes ng Usapang Tito Manny tungkol sa pagbaligtad di umano ni Orly Gutesa. And if I am not mistaken, mga November of last year ito. Yung mga titles pa nga ng episode ko, Orly Gutesa, tinatago ni Mike Defensor at Rodante Marcoleta. And then another episode titled, Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. And then, yung third episode ko, hindi namin pinilit si Orly Gutesa, sabi ni Mike Defensor. At yung last na ginawa ko for Orly Gutesa ay yung Orly Gutesa, babaligtad na. Sinumpa ang salaysay, something like babaguhin. But after that, nawala. Wala na naging sumunod na balita kung talagang bumaligtad nga si Orly Gutesa. And during that time, sabi ko, mukhang na-fake news yata ako mukhang hindi totoong bumaligtad si Orly Gutesa. Kasi matapos kong ilabas sa channel ko yung tungkol nga sa pagbaligtad ni Orly Gutesa, wala nang naging balita. So it is either hindi tinuloy yung pagbaligtad dahil fake news pala, or siya ay nabusalan ni Mike Defensor at ni Rodante Marcoleta at kung ano-ano pa. And then, kahapon biglang pumutok yung balita. Sabi dito sa DCWB, Orly Gutesa, binawi ang salaysay kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maliatang pera kay Romualdez. Binawi na nagpakilalang dating sundalo at dating bodyguard ni dating Congressman Saldico na si Orly Gutesa, ang salaysay nito kaugnay ng umano'y paghahatid niya ng mali-maliatang pera kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Gutesa ang iprinisintang testigo ni Senator Rodante Marcoleta sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scandal. Sa bagong affidavit ni Gutesa, sinabi nito na pinilit lamang siya ni dating Congressman Mike Defensor para sabihing naghatid siya ng pera kay Romualdez kahit pa hindi ito totoo. Idinikta umano ng dating mambabatas ang mga nakasulat sa salaysay na inihayag sa Senado at inayos ni Marcoleta ang unang draft nito at itinipe naman ng manugang ni Defensor na si Mark. Pinangakuan rin umano ni Defensor si Gutesa ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak, kapalit ang kanyang pagharap sa pagdinig sa Senado. Pero matapos ang pagdinig, hindi na siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. So, kaya naman pala napansin ng lahat nung pong Blue Ribbon Committee kung saan mas alam pa ni Rodante Marcoleta yung nakasulat sa affidavit nitong si Orly Gutesa. Di ba? Napanood po natin lahat yan na nagbabakil pa si Gutesa, tapos magbabat-in si Rodante Marcoleta, sasabihin niya na basahin mo itong ganito, yung ganyan. So, mas alam pa ni Marcoleta kung ano yung nasa affidavit ni Orly Gutesa. Yun naman pala. So, kung last year, mga 9 months ago, ay parang hindi natuloy itong pagbaliktad ni Orly Gutesa, ngayon ay itinuloy na talaga ang pagbawi niya ng kanyang salaysay. So, lumalabas, ayon dito sa salaysay ni Orly Gutesa na si Defensor at Marcoleta ang talagang may pakana nitong sinumpaang salaysay di umano ni Orly Gutesa. Di ba ito yung ginamit ni Ombudsman Remulla para kasuhan si Martin Romualdez? Ano naman kaya ang masasabi ni Ombudsman Remulla? Dahil kung matatandaan nyo, a few weeks ago, nung binawi ng 3 or 4 bang ex-marines yung kanilang salaysay at kanilang pinawalang sala si Romualdez, hindi ba ayaw maniwala nitong si Ombudsman Remulla? At keso sinasabi pa niya na si Romualdez ang nasa likod di umano ng pagbaliktad ng mga marines. Nakakapagtaka nga si Remulla Bakit siya maglalabas ng deklarasyon na si Martin Romualdez ang may pakana doon sa pagbaliktad ng 4 na marines? Bakit ayaw niyang paniwalaan? Kaya nga, di ba, may mga kasong perjury itong 18 marines na to. Pero bakit parang kay Ombudsman Remulla ay sigurado siya na si Martin Romualdez ang may pakana nito? So ngayon, paano kaya yan?
Pati si Orly Gutesa, tuluyan ng binawi yung kanyang salaysay. Although sabi dito, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na wala pa silang kopya ng bagong affidavit kaya hindi pa sila makakapagbigay ng reaksyon sa posibleng epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Sabi pa ni Orly Gutesa ayon sa GMA News, nadala ako sa matatamis na salitang pangako. According to Maki Pulido's exclusive report on 24 Oras, Gutesa executed a new affidavit claiming that Senator Rodante Marcoleta and former House lawmaker Mike Defensor had tapped him to make up accusations against the late congressman in exchange for money and scholarships for his children. Sabi pa ni Orly Gutesa, kinakausap ko ang misis ko na nanghihingi ako ng kapatawaran kasi nadala ako sa matatamis na salitang pangako ni na former Congressman Mike Defensor at Senador Marcoleta kaya nagpagamit ako ng husto. Sa isa pang balita, in his August 13, 2026 sworn statement, Gutesa said former Congressman Mike Defensor and Senator Rodante Marcoleta met with him at a Japanese restaurant near the Sofitel Hotel on September 24, 2025, a day before he appeared as a resource person at a Senate Blue Ribbon Committee hearing. Gutesa alleged that Defensor initially instructed him to say that money from the Department of Public Works and Highways was being transported from the residence of former Congressman Saldico. He said he denied seeing such deliveries but was repeatedly pressured to adopt the claims. According to Gutesa, Marcoleta later arrived and reviewed an affidavit prepared by a certain Mark, Defensor's son-in-law, before telling him that he was the missing link who could connect the allegations to Romualdez. Sa kanyang sworn statement, Gutesa said he had never directly contacted or seen Romualdez at the address in Forbes Park and that his claim that he had participated in 3 deliveries of suitcases to the former speaker's alleged residence was untrue. He said he ultimately agreed to testify because of fear, pressure, and promises of financial assistance and scholarships for his children, adding that he later regretted allowing himself to be used. Sabi pa ni Gutesa, ang pamimilit sa akin ni na Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na ikinatakot ko kaya napaniwala nila ako sa mapanlinlang na salita para gamitin sa pansarili nilang kapakanan. So, kung totoo itong sinasabi ni Orly Gutesa, napakahayop naman pala ng utak ni Mike Defensor at ni Rodante Marcoleta. Pero siyempre, hindi naman basta-basta papayag itong kampo ni Baligod. Dahil naglabas si Attorney Levito D. Baligod ng isang litrato kung saan makikita si Sergeant Orly Gutesa sa paghahatid ng pera sa mga maleta, kuha ang larawan ng kanyang kapwa-gwardya ng Saldico. Pero teka muna, alam naman natin napakadaling gawin itong mga pictures na ito ng AI Pero bakit puro maleta na lang talaga ang pinapakita ng kampo ni Baligod? Wala man lang ba silang maipakitang isang nakabukas man lang na maleta na punong-puno ng pera para sa kanilang paghahatid kung kanino man ng mali-maletang pera? Hindi Halata naman talaga from the start na gusto lang nilang magtanim ng intriga sa isipan ng taong bayan. Kaya yung maleta paulit-ulit tulad ng issue ng bangag daw si President Bongbong Marcos, pinaulit-ulit ang pinaulit-ulit. Kaya tinan yung maleta na yan. Hanggang ngayon, yan ang ginagamit ng mga DDS-Stros. O nakatanggap ng maleta. Kapag may bumaliktad, nagkaroon ng maleta. Kapag may lumipat ng partido, ay nakatanggap ng maleta. Puro na lang maleta, puro na lang maleta. Pero may nakita na ba tayong inilabas ng kampo ni Baligod na nagpakita sila ng mga bukas na maleta na naglalaman ng limpak-limpak na salapi. Parang wala yata akong maalala. Please correct me if I'm wrong. Meron na po bang ipinakitang kahit na isang larawan si Baligod kung saan pinapakita ni Orly Gutesa at ng mga 18 ex-Marines
na ang laman ng maleta ay pera. So until such time na magpakita talaga ng ebidensya si Baligod, saka pa lang tayo maniniwala. Although siyempre, hindi naman pwedeng paniwalaan agad si Orly Gutesa tulad ng 18 ex-Marines. So mas maganda talaga kung sila ay dadaan sa korte para malaman under oath kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Although siyempre sa pagkakataong ito, I tend to believe kay Orly Gutesa. Kasi 9 months ago ginawa ko ng topic yan Although biglang nawala, bakit kaya? Kung ano man yung dahilan kung bakit hindi itinuloy ni Orly Gutesa, tapos biglang ngayon, lilitaw, lalabas. So mas magandang subaybayan natin kung ano ang magiging resulta nitong pagbawi ni Orly Gutesa ng kanyang mga pahayag. Maganda yan. Yan ang sinasabi ni Martin Romualdez Handa niyang harapin yan. Dahil para sa kanya, lalabas ang katotohanan. Nag-recant na yung 3 or 4 ba yung nauna, tapos ngayon si Orly Gutesa. Pero teka muna, bakit ba parang galit na galit itong si Atty. Rowena Guanzon dito kay Orly Gutesa? Siya ba ay dinamay ni Gutesa? Sinabi ba ni Gutesa na may kinalaman si Atty. Guanzon dito sa affidavit o sa sinumpaang salaysay ni Gutesa? Sabi kasi dito sa balita, former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon denied Orly Gutesa's claim that he was offered contact with her through the office of Senator Rodante Marcoleta following his testimony before the Senate in September 2025. Gutesa alleged that the contact was offered so Guanzon could help him revise his affidavit for a planned case filing, but said he never actually reached out to her. Guanzon strongly rejected the claim. Teka muna. Guanzon strongly rejected the claim. The claim of what? Hindi ba ang sabi dito, inoperan daw si Gutesa or parang ibinigay sa kanya yung contact number nitong si Guanzon para magpatulong na i-revise yung affidavit na kanilang ipa-file sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang sabi ni Gutesa, he never actually reached out to her. So, walang naging contact. Dahil sinabi ni Gutesa na hindi niya kinontak itong si Guanzon. So, ano ang pinagpuputok ng butsi ni Rowena Guanzon? Sabi niya, sinungaling ka, Gutesa. Why will I even have anything to do with a lowlife like you? I am not a consultant of Senator Marcoleta and I don't practice law anymore. You lying effing idiot. Nakita nyo magsalita ang mga DDS, Talaga itong si Guanzon, Akala mo, nakatungtong sa pedestal. Napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Sa bagay, nasa ang side ba siya? Hindi ba't nasa side ni Sara Duterte na ang akala ni Sara Duterte, ang tingin niya sa sarili niya, she is above everybody else. Na ang mundo ng politika ng Pilipinas ay umiikot lamang kay Sara Duterte. So kung ano ang puno, siya itong mga alipores. Nakita niyo yung salita ni Rowena Guanzon? Why will I even have anything to do with a low life like you? Ganyan kamata pobre ang isang Rowena Guanzon. Nako, sabi ko sa inyo ang isang taong pagkataas-taas ng lipad, kapag bumagsak yan, lagapak po. Hintayin lang natin ang paglagapak nitong si Rowena Guanzon. Sa bagay, itong si Orly Gutesa, siguradong walang Gucci yan Walang Rolex yan Kaya ang tingin sa kanya ni Rowena Guanzon ay low life. Sabi niya, hindi siya consultant ni Marcoleta. Hindi na daw siya nagpa-practice ng law. Ang sinabi lang naman kay Orly Gutesa ay tawagan itong si Guanzon at magpatulong doon sa kanyang sinumpaang salaysay, doon sa kanyang affidavit. Hindi naman sinabing kunin ni Gutesa itong si Rowena Guanzon para mag-abogado sa kanya. Ang sinabi kay Gutesa, tawagan mo si Guanzon, magpatulong ka to revise your affidavit para dun sa planned case filing. But Gutesa never actually reached out to her. So, anong dapat ikagalit ni Guanzon? Hindi naman siya kinontak. Sinabi lang sa kanya. O di ang gawin niya, pilipitin niya ang liig ni Gutesa para sabihin kung sino ang nagsabing kontakin si Rowena Guanzon. Hindi ba?
Halatang-halata tuloy itong actuations ni Rowena Guanzon. Bakit kailangan mo magpakita ng ganyang galit kay Gutesa kung wala kang kinalaman? Di ba? Binigay yung telephone number mo para i-revise yung kanyang affidavit. So kung ayaw mo, di wag. Kinontak ka ba? Hindi rin naman, di ba? So ano ang dahilan para magpuputok yung butsi mo? Nakakapagtaka tuloy kung bakit ganyan ang reaction ni Rowena Guanzon dito sa sinabi ni Gutesa. And I'm sure, walang mapapala si Orly Gutesa kung babanggitin man niya ang pangalan ni Rowena Guanzon. But hindi natin alam, there must be something kaya napasok ang pangalan ni Rowena Guanzon. But until such time, wala naman tayong ibang magagawa kundi mag-speculate. So mas maganda, hintayin po natin. Uusad at uusad na sigurado to. Kung yung last year, nabantilawan, hindi natuloy yung pagbawi ni Gutesa sa kanyang salaysay, this time, it is out in the open at hindi pala ako na fake news. Dahil talaga sabi ko sa inyo last year sabi ko na fake news yata ako. Yan pa naman ang ayaw na ayaw ko. Yung maglalabas ako ng reporting ng balita, yung pala kalaunan ay fake news lang pala. So ngayon, I am relieved na hindi pala fake news yung sinabing babaliktad si Orly Gutesa 9 months ago. It took a while, 9 long months, bago tuloy ang lumabas si Orly Gutesa at sinabing pakanalang ito ni Senator Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor. Ngayon, kung ano naging papel ni Rowena Guanzon, bahala siya. Dahan-dahan siya. Uminom siya ng gamot at baka siya ay ma-high blood. So bago po tayo magbigay ng conclusion, abangan po natin ang susunod na kabanata. Kayo po, naniniwala ba kayo dito sa pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang salaysay against Martin Romualdez? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.